Sir Alden Richards, sabay totoo ngang may pinagdadaanan ano. Pinakita niyang kahit isang matagumpay na artista ay nangangailangan din ng paraan upang maibsan ng stress. Kaya pala siya bike ng bike, 'di ba? Parang hindi siya napapagod. Lahat ng paraan ginagawa niya. Yung pala yung isa sa mga coping mechanism niya para Sir Alden Richards, sabay totoo ngang may pinagdadaanan matapos po niyang sagutin ang ilan sa mga tanong na ito na nagpapatunay na talagang merong ngang something na pinagdadaanan ng isang Alden Richards na hindi po napapansin ng marami. So yun yung ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ngayon po, let's talk about this one dahil talaga naman pinag-uusapan si Alden Richards matapos siyang maging laman ng balita sa mundo ng showbiz kung saan halos bawat galaw ng isang artista ay sinusubaybayan ng publiko. Bihirang makakita ng isang personalidad na hayagang nagsasalita tungkol sa kahalagaan ng mental health at self-care. Ngunit para kay Alden Richards, tila natagpuan niyang isang simpleng paraan upang mapanatili ang balanse sa gitna ng magulong mundo ng kasikatan. At ang paraang ito ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling bakasyon, hindi rin sa eksklusibong resort, hindi rin sa engrandeng selebrasyon, kundi sa isang bisikleta. Sa isang panayam kaugnay ng pagdiriwang ng World Bicycle Day, ibinahagi ng Asia multimedia star na mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang cycling. Ayon sa kanya, nagsisilbi itong outlet para sa kanyang mental health at paraan upang makalayo pansamantala sa pressure ng kanyang trabaho. Para sa marami, tila simpleng kwento lamang ito ng isang artista na may bagong hobby. Ngunit para sa ilang observer, may mga malalim na mensahe sa likod nito. So, sa loob na maraming taon, si Alden Richards sa pinakamatagumpay na artista sa bansa. Mula sa telebisyon hanggang sa pelikula, mula sa endorsement hanggang sa live events. Halos hindi natitigil ang kanyang schedule. Sa mata ng publiko, maaaring mukhang perpekto ang buhay ng isang malaking bituin. Ngunit, sa likod ng camera, may mga hamon ding hindi nakikita. May pressure, may expectation, may pagod, at may mga araw na kahit gaano kalaki ang tagumpay, kailangan pa rin ng isang tao ng pahinga. Marahil itong dahilan kung bakit maraming taong nakaka-relate sa kanyang mga pahayag. Dahil dito, ipinakita niyang kahit isang matagumpay na artista ay nangangailangan din ng paraan upang maibsan ng stress. So dahil po dun sa mga naging interview sa kanya, dahil sa mga naging pahayag niya patungkol sa kanya sa mental health awareness, kaya pala siya bike ng bike, 'di ba? Parang hindi siya napapagod. Lahat ng paraan ginagawa niya, yung pala yung isa sa mga coping mechanism niya para po maibsan kung ano man yung pinagdadaanan ni Alden sa kanya mental health, 'di ba? Kasi alam niyo po kung tutuusin, ang tagal na panahon na po si Alden Richards ay walang jowa, 'di ba? At alam naman natin na hindi yun ang happiness. Ang totoong happiness ni Alden, syempre, may mga pagkakataon na sa sobrang dami na rin ng success niya, sa sobrang dami ng mga ginagawa niya, there are times na nakakaramdam din siya ng pagod, ng stress, tapos bukod pa dun sa mga pambabasya kanya dahil hindi nga wala daw siyang girlfriend, so parang kini-question yung kanyang gender, no? Para kay Alden, hindi lamang exercise ang cycling. Isa itong personal na ritual. Isang pagkakataong makalayo sandali sa trabaho. Isang paraan upang malinawan ang isip. Sa modernong panahon, marami ang pag-aaral ang nagsasabing may positibong epekto ang regular na exercise sa mental health. Ngunit kakaiba ang cycling. Kapag nabibisikleta ka, hindi lamang katawan ang gumagalaw, pati isip, emosyon, pananaw, at habang umiikot ang gulong, tila unti-unting nawawala ang tensyon, at habang humahaba ang daan, tila lumalawak din ang pahinga. So, at habang umaandar ang bisikleta, tila pansamantalang humihinto ang mga problema.
Isa sa mga ikinatuwa ni Alden ay ang pagdami ng mga Pilipinong nahuhumaling sa pagbibisikleta. Ayon sa ulat, nasa 800 cyclist ang lumahok sa naturang pagdiriwang. Patunay na ito ay hindi lamang simpleng libangan ang cycling. Isa na itong komunidad, isang kultura at isang kilusan. Sa mga nagdaang taon, mas maraming Pilipino ang natutong magpahalaga sa outdoor services. Mas maraming taong naghahanap ng mas malulusog na pamumuhay at para sa ilan, naging simbolo ng kalayaan ng bisikleta. Kaya naman may paalala din si Alden. Sa gitna ng kanyang kasiyahan, hindi ka nakalimutan ni Alden na magbigay ng paalala sa kapwa cyclist. Ayon sa kanya, mahalaga ang helmet, mahalaga maayos ang kondisyon ng bisikleta, at higit sa lahat, mahalaga ang pagiging maingat sa kalsada. Simple lang yung kanyang mensahe, ngunit napakahalaga dahil sa bawat biyahe niya, may kaakibat itong responsibilidad. Ang kaligtasan ay hindi dapat ipinagpapalit sa bilis at ang kasiyahan ay hindi dapat nauuwi sa kapahamakan. So ito marahil ang tanong na pumapasok sa isip ng ilang mga tagahanga ni Alden. Bakit tila napakalalim ng koneksyon ni Alden sa cycling? Bakit tila may special itong kahulugan sa kanyang buhay kapag pinapakinggan ang kanyang mga pahayag, ano? At yung kanyang mapapansin, hindi siya madalas mapag-usapan ang mga medals, no? Hindi niya binabanggit ang kompetisyon, hindi niya pinag-uusapan ng bilis. Sa halip, ang paulit-ulit niyang binabanggit ay ang kapayapaan, pagre-refresh, pag-alis ng pressure. At dito, nagiging interesante ang kwento dahil marahil ang tunay na dahilan kung bakit mahalaga sa kanya ang cycling ay hindi physical, maaaring emosyonal, mental, o spiritual pa nga para sa kanya. May mga tao kasing naghahanap ng katahimikan sa dagat, may mga taong naghahanap sa bundok, musika, at mga taong natatagpuan ito ang mahalagang kalsadang walang ibang naririnig kundi ang tunog na umiikot na gulong. So, isa din sa pinakamahirap na hanapin sa modernong mundo yung tinatawag na peace of mind. Maaaring si Alden Richards po ay dumadaan sa matinding hindi natin alam kung ano po yung talagang totoo, no? Hindi natin alam kung saan punto ng buhay niya na parang naghahanap talaga siya ng matinding kapayapaan. At doon niya ibinubuhos lahat, 'di ba? Kasi si Alden kasi hindi naman para i-publicize niya lahat ng pinagdadaanan niya. Although may mga interview siya noon na sinasabi niyang na-scam siya, 'di ba? Parang may mga failed na mga businesses, may mga pagkakataon na lugi yung business niya, may mga pagkakataon na nagsasara yung kanyang mga restaurant. At parte po yun mang isang pagiging businessman. Pero according po sa mga netizen na parang yung kwento po kasi ni Alden ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagsacycling o hindi lamang ito tungkol sa fitness. Isa itong paalala na kahit gaano tayo kaabala, kahit kailangan nating humanap ng paraan upang alagaan ang ating sarili. Kailangan natin magkaroon ng outlet, kailangan natin magkaroon ng pahinga, kailangan natin magkaroon ng espasyong maibabalik ang ating lakas. At marahil, yun ang tunay na mensahe sa likod ng kanyang mga salita. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukot sa dami ng projects. Hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa pera. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng lahat ng pressure. At kung para kay Alden Richards ay natagpuan yon sa isang bisikleta, marahil yon ang pinakamahalagang biyahe sa kanyang ginagawa araw-araw. Ang biyahe pabalik sa kanyang sarili. At makikita naman natin sa sitwasyon ni Alden Richards, parang mas tahimik siya, mas nagfo-focus siya ngayon sa kanyang sarili. Hindi po siya masyadong tumatanggap ng anumang mga showbiz engagement, diba? Siguro sa pag-hosting doon siya nag-focus, pero yung tatanggap siya ng film, diba? Pag gagawa siya ng teleserye, pagkatapos ng kanya pong matagumpay na movie with Miss Catherine, parang pinahinga niya yung sarili niya ng malala, diba? At alam natin na lahat naman tayo hindi exempted sa kung ano man yung mga pinagdadaanan sa buhay, diba? Kahit naman po artista, kahit pinakasikat at pinakamayamang tao, lagi pong meron pong pinagdadaanan. At si Alden Richards, ang coping mechanism niya is yun, yung kanyang pagbabay. Kaya pala parang
mapapansin ng tao, laman na ng Instagram niya, talaga puro ganun yung ginagawa niya. Meron pala siyang matinding pinagdadaanan. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone!